Maraming masasamang alaalang iniwan ng Bagyong Ondoy. Pero sa mag-asawang Jenilyn at Dar, ito ang simula ng masayang buhay nilang mag-asawa. Re-remind ko yung parents ko na wedding anniversary din nila, parang gano'n. So kaya September 26 yung napili kong date. Yun. So hindi ko naman alam din na may malaking bagyo na darating, 'di ba? So yun, pero naitawid naman namin yung kasal namin. Isang araw bago ang kanilang kasal noong September 26, nagsimula ng humagupit ang Bagyong Ondoy. Kinabukasan ng madaling araw, ito na yung hangin. Parang eroplano ng shoo! Talagang grabe. So hindi na kami nakatulog noon. So iniisip namin na nandun na lahat yung mga bisita namin. So hindi na sila, kumbaga hindi na kami Atras. Sa Tagaytay ang kasal ng mag-asawa. Yung iba, sister-in-law ng brother ko, na pregnant siya, na stranded sila sa EDSA. Yung isang college barkada ko, newlywed din sila, na stranded sila sa Parañaque, tapos nakitulog daw sila sa isang, parang nag-offer yung isang madre na nakasakay nila sa FX, ganon. Tapos, yung ibang relatives namin hindi na nakarating kasi somewhere in A. Bonifacio, baha na rin noon, ganyan. We weren't aware of the magnitude of Ondoy. Nairaos ang kasal, pero hindi raw lubusang nakapagdiwang ang mag-asawa. Bumaba lang kami Monday or Tuesday na, ganun, dun lang namin nakita yung magnitude nung ano na initially parang nakaka-guilty kasi syempre 'di ba parang wedding, we were actually so happy celebrating our 'di ba our wedding, pero ang daming nangyaring sakuna na ayun. So pagbaba namin, nakita namin yung daan. So yung mga bakod, nakita mo yung mga plastic na nakasabit, talagang nakita mo yung agos ng tubig na ano sa mga bakod na barbed wire o yung mga ano. Talagang sabi ko, Nakakalungkot actually yon, oo. Mula sa masayang okasyon, lungkot ang sumalubong sa mga dumalo sa kasal. Yung guest namin, parang pag-uwi nila, problemado sila. Parang ganun. kasi uuwi sila, yung abutan nila talagang hindi birong problema. Hindi sa kasal namin or wedding namin, at least yung time nila, nandun sila sa pamilya nila o sa mga magulang nila, at least kasama sila magsasave ng mga kasira nilang mga gamit. Sinikap na lang daw ng mag-asawa na magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Everyone was parang helping out, ganyan. So parang ang ginawa namin immediately ni Dar, yung lahat ng mga clothes, tapos yung mga canned goods na meron kaming available nung time na yon, dinonate namin sa isang foundation. Ika-10 anibersaryo na nina Jenilyn at Dar at ng Ondoy. Kasi sabi ko, yung ganitong klaseng pagsubok, parang dyan tayo nagiging matatag eh. Kasi kung wala kang trial na mangyayari sa buhay mo, hindi mo malalaman kung gaano kayo katatag mag-asawa. So sabi ko, dapat lagi tayong strong. Kahit na naman dumating, bagyo man noon man yan, lagi tayong nagdadamayan. Likas daw na matatag tayong mga Pilipino. Pero ayon sa eksperto, hindi sapat ang pagiging matibay. Dapat din tayong handa. Hindi raw handa ang mga Pinoy noong dumating si Ondoy. Alam nila kung anong ibig sabihin ng baha, pero hindi nila alam na pwede palang umabot yung baha hanggang second floor. Nung dumating, hindi sila preparado. Hindi nila alam yung ganong klaseng pangyayari na pwede palang mangyari. Nasurpresa sila, nagkaroon ng disaster. Hindi lang sa isang village, hindi lang sa isang syudad, kundi sa malawakang bahagi ng Metro Manila.
Sa anumang sakuna gaya ng bagyo, lindol, sunog at iba pa, dapat daw alam natin ang people-centered early warning system. Una rito ang risk knowledge o ang kaalaman sa mga sakuna. Pag sinabing people-centered early warning system, ang ibig sabihin niyan ay dapat alam natin kung ano yung panganib sa ating komunidad. Ano yung hazards. Kasama rin dito ang pagbabantay sa mga paparating na problema. For example, pag bagyo, kailan ito darating? No? Gano'ng kalakas ito? Gano'ng kadami ang ulan? Importante rin ang maayos na komunikasyon. Dapat alam ng lahat ang mga babala na inilalabas ng mga ahensya ng gobyerno. Panghuli, ang response capability o ang kakayahan na rumesponde sa oras ng sakuna. May kapabilidad ba or capacity sa English yung mga tao sa komunidad na kung sakaling na-warningan sila, alam ba nila ang gagawin? Saan ba sila pupunta? Meron ba silang resources para mag-evacuate? 2010, isinabatas ang National Disaster Risk Reduction and Management Act. Sa ilalim nito ay tinatag ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang pangunahing ahensyang tututok sa paghahanda sa mga sakuna gaya ng bagyo at lindol. So bago pa dumating ang panganib, for example, kagaya ng bagyo, malayo pa lang siya, inaalam na natin yung posibleng maging epekto nito sa ating mga kabayanan, mga komunidad. Ondoy. Pero Hazard specific o mas detalyado na raw ang pagbibigay ng babala ng NDRRMC sa publiko. Ang mga babala na manggagaling sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ibinababa sa mga command centers o sa mga risk reduction management office ng mga lokal na pamahalaan. Sa mga communities natin, yung mga barangay natin, lahat ng information dito sa national na pinoprovide ng Pag-asa, ng PHIVOLCS, ng mga science agencies natin, natatanggap na ng lahat ng local governments natin. At yung pagkabigay ng informasyon na yon ay time-bound, ibig sabihin may oras na sinusunod. May text alerts na rin tuwing may sakuna. Sa ilalim ng Free Mobile Disaster Alerts Act, trabaho ng mga mobile phone service providers na magpadala ng mga text alerts. Makakatanggap po yung mga komunidad natin nandun sa mga lugar na posibleng tamaan ng panganib na yun or ng hazard na yun. At yung mga kababayan natin, kahit subscriber sila na kahit anong network, they will receive yung mobile alerts, disaster mobile alerts na yun. Mula 2018, nagtakda rin ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa ng mga evacuation center. Ayon sa DILG Memorandum No. 122 Series of 2018, ang evacuation sites ay dapat nasa lugar na hindi tatamaan ng landslide, baha, daluyong at iba pa. Yung mga evacuation centers na yon across the nation ay magiging mga lugar na maaasahan ng mga tao na hindi basta-basta madadali ng hazard. Lahat ng pangangailangan ng mga displaced populations natin ay mabibigyan ng response or mabibigyan sila talaga ng tulong. Pero may mga hindi pa rin alam kung saan pupunta kung may paparating na kalamidad. Alam ko po ma'am dati ma'am sa meron po sa barangay. Sa amin, hindi ko alam eh. Sa mga schools, elementary school sa Novaliches. Ayon sa eksperto, malayo pa tayo sa pagiging handa sa mga kalamidad. Lahat ng kaya nating aksyon ngayon pa lamang ay dapat ginagawa na natin para pagdating nung panahon na dumating yung mga panganib, no, yung mga hazards, ay alam natin ang gagawin natin. Nag-iwan naman daw ng aral sa mga Pinoy ang nangyari noong Odoy. Noon kasi, nakikita ninyo, maririnig ninyo yung ayaw umalis kasi tumanda na kami daw dito, hindi naman namin na-experience yan, kaya hindi mangyayari yan. But pagkatapos nila sabihin yun, biglang mangyayari yung panganib na yun. And we have seen that lesson. Mas naging bukas na ang mga kababayan natin na sumunod, makilahok, makiisa. Anumang kalamidad, pwedeng mapaghandaan at maiwasan ang kamatayan.